ang kanyang mga anak ko. Ako siguro ko si Dave, Diyos sa Lusada na magaling ng Panginoon sa lahat na bubuot sa kasipon. Yan ang lagat tayo, ang mga bubuot sipon. Yan na, kailangan natin dalagin sa ating Panginoon na hindi tayo pipinsala sa mga sakit at kalambang. Okay, is there any prayer request? Praise God. Hallelujah. Wala na po ay praise God, acknowledge your presence sa inyong katapatan sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. God is always faithful to us. God is always there, hallelujah, to provide for wherever He touches us. Our topic today is the power of trust. Ang kapangyarihan sa pagdipo ng Diyos sa atin. Praise God. At ang sabi sa banal na kasulatan ng Genesis chapter 3 verse 3, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, and God had said, ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. Praise God. Ay po ay nanalangin po sa Panginoon ang ating mga request. Praise God, kung mayroon spoken request, praise God, hallelujah. Ating po nasa natin, hallelujah, kamay sa Panginoon. And a sign that we are surrendering to the Lord. Praise the Almighty God, Heavenly Father, once again, we come to the throne of grace that you will, hallelujah, know and also see everyone, Panginoon, request. And it's usually the prayer request, O Lord, my brother Dave Joseph Lusada. He has fever, na-cough, Panginoon, Lord. Anong sakit, karamdaman po, Panginoon, sa USA siya po, there is no distances sa Panginoon, Lord. O God, lahat po ay malapit sa iyo kung nilapit namin sa iyo ang aming mga pangangailangan po, Panginoon. Dahil po sabi sa 1 Peter 5 verse 7, casting all your care upon Him, for He cared for us. Ikaw mayroon pang malasakit ang aming mga kahilingan sa iyo po, Panginoon. Ngayon, Panginoon, dinudulong namin sa iyo ang mga prayer requests and spoken requests ng bawat isa. You will grant everyone po, Panginoon, in the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah, in the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah, in the name of Lord Jesus Christ. Ikaw nagsabi, Panginoon, hallelujah, be careful for nothing, but in every prayer and supplication, let your request be made known unto God, and the peace of God pass into your heart and to our mind. Through our Lord Jesus Christ. Thank you, Lord, that you are heard in our prayer, and you will grant everyone prayer request in the name of the Lord Jesus Christ. Touch everyone po, Panginoon, Lord, by the power of the Holy Spirit, Panginoon. Whatever hindrances and sa kailangan pong tinatayang sinasaway, cast out in the book of in Jesus' name. Lord, hallelujah, masakit ka ng bawang malusang matulong in Jesus' name. In the name of Jesus, ay mga sipon, mga ubo, mga lagnat, amin pong sinasaway, malulusok ito sa kapangyarihan ng dugo ng Panginoon. By the blood of Jesus, by the blood of Jesus, Lord, hallelujah, touch everyone, Panginoon, everyone by the Holy Ghost, Panginoon. Hallelujah, with peace and happiness and joy to the power of the Holy Ghost. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. All speak to us, Panginoon, in Jesus' name. In Jesus' name, hallelujah. Purihin ang Panginoon. Amen and amen. Hallelujah. So, comprehensive Lord, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nagkatawa mo pag-purihin ang mga Panginoon. The responsive goodness and mercy of Panginoon. And your word for the Holy Ghost to everyone, Panginoon, and everyone to the Holy Ghost. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Amen and amen. Praise God. You may be seated. Mga po tayo po sa Panginoon. Praise God. We acknowledge the presence of God. We acknowledge all of your presence. That you are here, that you will not miss always and worshiping the Lord. Huwag natin kaligtaan ang ating pagpupuri po sa ating Panginoon. Today our topic is the power of touch. Hallelujah. At ang kapangyarihan sa paghipo ng Diyos sa ating buhay. At ang sabi sa banal na kasulatan sa Genesis pa lamang ay nagsasabi, ang Panginoon sa lahat ng pagkain, sa lahat ng punong kahoy, maaari niyong makakain. Ngunit sa gitna ng halaman ng Garden of Eden, huwag niyong kakainin o huwag niyong pipuin. Neither shall you touch it. If you will touch the tree of good and evil, ye shall die. So,
Ang gusto po ng Panginoon na susundin natin ang Kanyang mga salita upang hindi tayo mamatay. Ngunit dahil sa paglabag sa utos ng Panginoon ang ating ninuno, kaya naranasan ng mga tao ang kamatayan. Kaya sinabi sa Romans chapter 5 verse 12, for one man sin, death passes to all men. Sa isang taong nagkasala, dumaranas ang lahat ng kamatayan. So, ang Panginoon ay magbigay po ng lunas ng kamatayan. Ang Panginoon ay nagbigay ng lunas, kaya ang sabi niya, hallelujah, praise God, sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ang kabayaran ng kasalanan ng kamatayan, ngunit ang kaloob ng Panginoon, magkaloob siya sa atin na sumampalataya sa Kanya, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Praise God. Outside to our Lord Jesus Christ, there is no life. Labas sa ating Panginoon, outside in our Lord Jesus Christ, there is no life. For Jesus Christ is the way, the truth, and the life. And John 14 verse 6. Kaya kung hanapin mo ang buhay, ang lunas na kamatayan, ang buhay ng ating Panginoon, kung nahipo mo ang nagalaw mo, ang ipinaglabag, at pinagbabawal ng Panginoon, nilabag mo, at yan ang dahilan, nagkaroon ng kamatayan ang tao. So, ang nais ng Panginoon malutas ang kamatayan. Ang kinakatakutan ng tao ay ang kamatayan. But he said in Hebrews chapter 2 verse 14, through his manifestation, he said, he took all the flesh and blood. Tinanggap niya ang laman at dugo nung siya ay nagkatawang tao sa 1 Timothy chapter 3 verse 16, na walang pagkatalo-talo, dakila ang iwagan ng Diyos, ang Diyos ay nahayag sa laman. Praise God, tinanggap ng kalawalatian, pinangaral sa sanglibutan. Kaya hangad po ng Panginoon tatanggapin ang kalunasan ng kamatayan. Kaya tinanggap ng Panginoon, and sabi niya, through His death, He will destroy the power of death, which is the devil. Ang kamatayan ay gawa ng Diablo, ay Hebrews chapter 2 verse 14. Ngunit, ang Panginoon ay bigay ng kalunasan sa kanyang pagkabuhay na mabuli, ay mayroon pong pagkabuhay sa atin. Kaya sinabi sa John chapter 11 verse 25 to 26, He is the resurrection and the life. Though He is dead, He shall live. He that believeth on Him, he shall never die. Believeth thou this? Ang sumampalataya sa Kanya, hindi mamatay, hindi makaranas ng kamatayan. Means to say, there is no more eternal damnation. Sa eternal damnation and lake of fire para lang sa Diablo. Ngunit sa mga hindi sumusunod sa Panginoon, ang lake of fire para rin sa mga masuwail sa Panginoon. Kaya, hangad po ng ating Panginoon na matanggap natin ang lunas ng kamatayan. Kung nahipo ng tao, nagalaw ng tao ang mga pinagbabawal ng Panginoon, kailangan bibigyan ng kalunasan ng ating Panginoon. Amen ba po rin natin ang Panginoon? Hallelujah! Ang Diyos ay nagbigay ng kalunasan. Kapag sumampalataya kayo sa Panginoon, mayroong kalunasan. Amen ba? Do you believe? If you believe Jesus Christ, there is a solution of the death. Kaya nga sinabi sa Mark chapter 16 verse 15 to 18, He said, preach the gospel to all the world. And he that believeth and is baptized shall be saved, and he that believeth not shall be damned. And the sign shall follow them that believe in His name shall cast out devils. They shall speak in new tongues. They shall take up serpent. If they drink any deadly thing, it shall not hurt them. And He said, and they shall lay hands on the sick, and they shall recover. Kaya mayroon po kapangyarihan ang mga sumampalataya sa Kanya. There is power in your hands. There is power in your touch to them. Hallelujah. There is recovery, there is healing, and there is deliverance. No one can
ang kapangyarihan, malutas ang problema ng kamatayan, malutas ang problema ng karamdaman. We need to exercise the power of touch. Amen? Kailangan sasanayin na gagamitin natin ang power of touch, ang kapangyarihan sa pagkong yung kamay, sa paghipo mo lamang, there is power. Amen ba? Subukan mo ang kurinti na bukas, hipuin mo, makukurinti ka, di ba? Dahil may power yun. Ngayon, kapag may power ka sa Panginoon, you receive power after that the Holy Ghost is come upon you. You have power, you have dunamis. And then if you will touch anybody, there is deliverance. There is power, there is recovery. Hallelujah! There is solution of every sickness and diseases. And ibabuhin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! So, we need to exercise the power of touch. Ang paghipo sa mga masama ay pinagbabawal ng ating Panginoon. Hello? Kaya nga sabi lang kayo, sa panahon ko, nahipuin ang pinagbabawal sa kahoy sa pagkakilala ng butik masama. Mamatay kang totoo. You shall die. Kaya, sinabi sa mga kasulatan na huwag natin hipuin ang pinagbabawal ng Panginoon. Ngayon sa 2 Corinthians, chapter 6, verse 17, touch not that unclean things. Huwag mong hipuin ang mga maruming bagay. Hello? Kapag ipinagbabawal na kayo, huwag mong hipuin. Kapag hindi sa'yo, huwag mong hipuin. Lalo na kapag ikaw may asawa, huwag ka na maghipon ng iba. Yan, kasalanan ngayon ay mga paghihipo. Pero, gusto ko ng Panginoon na paghihipo mo may kabanalan na ang layunin doon upang tulungan mo siya gumaling sa kanyang karamdaman. And there is power in laying of your hands, of our hands, in the name of Jesus. There is deliverance. Amen ba? Hallelujah! Yan nasabi ng Panginoon. Kaya kapag ikaw ay wala kang asawa, huwag mong hipuin. Dahil sinabi sa 1 Corinthians chapter 7, it is not good for a man to touch a woman. So, hindi nagbabawal ng Panginoon yan. Kaya po, ang solution po sa kamatayan, kailangan need to exercise the power of touch and faith. We need to exercise the word of God. Amen ba? Amen! Praise God! Genesis chapter 27, verse 21, ang blessing ng Panginoon sa pagbabasbas sa kanyang anak. Ito si Isaac, dinasbasan niyang anak na si Jacob. Sabi niya, then Isaac said to Jacob, come closer so I can touch you. Lumapit ka sa akin upang mahipo kita. May sa. And I know for certain if you really are my son Esau. Ay nagpakilala siya na siya ang anak na paborito niya na si Esau. May Jacob. Ngunit ay nagpapanggap siya na siya si Esau na si Jacob para matanggap niya ang bendisyon ng kaniyang magulang. Alam niyo po, mula pa sa lumang tipan, there is power of the blessing of your parents. Puri natin ang Panginoon. Mayroong kapangyarihan ang bendisyon ng mga magulang. Kaya kayong mga anak, huwag tayong maging soil sa ating mga magulang. Because there is a blessing and your parents. Mayroon pagkakala sa inyo ng magulang kung kayo ay nagiging makapat, magiging mabait po sa inyong magulang, lalo na ating magulang na sa langit na siyang malalang sa atin. He is our Heavenly Father. Hallelujah! Kaya kasi sinabi sa mga kasulatan, praise God, sa Matthew chapter 7, verse 11, if you know how to give good gifts to your children, how much more your Heavenly Father will give good things to them that ask Him. Kung tayo mga magulang marunong magbigay sa ating mga anak, lalo na ating amang nasa langit, magbigay ng mabubuting bagay para po sa atin. Amen ba? Mabuting bagay hingin natin sa Panginoon, hindi masamang bagay. Amen ba? Kaya kayo mga magulang,
Kaya ang anak mo, halimbawa, maliit pa lang, ibibigyan mo ng blade o kutsilyo. Talagang delikado yan. Masaksak mo siya, masaksak yan ng iba o kaya ay masugatan siya. So, may mga bagay na kuminsan hindi pinagkaloob ng ating Ama dahil marahil sa kasama ng iyong katayuan. So, Isaac, he blessed his son Jacob po sa pamagitan ng paghipo ng kaniyang kamay. Kaya mayroon vision na ang kaugalian ng mga kabataan na una ay walang paglapit sa magulang sa kanya. Sabi niya, Father, I need your blessing. Kaya nga, maamin sila. Kaya there's blessing in the touch of your parents, the touch of the elder, the touch of the pastor. And puri natin ang Panginoon. God honor the power of touch. God honor the laying of hands to the Lord. Amen? So, yan po. Subukan mo itong mga hayop nga, ang mga hayop, kapag hinihimas mo, hinihipo mo, tuwa sila. Hello? Yung mga alaga namin dito, kapag hinipo, tuwa yan. Pag nakasalubo ko, tuwa siya. Di ba? Kapag may mga hayop kayo, di ba? Lalo na, kapag kayo may mahal sa buhay, kapag hinipo mo siya, pinabibisyon mo, natutuwa siya dahil there is blessing and hallelujah, the power of touch. Hinipo mo na sa very blessing yan, nagpuri natin ang ating Panginoon. Kaya, hallelujah, ay ugaliin natin na i-touch natin ang ating mahal sa buhay, ating minamahal, at sila, ilawat natin ang ating bibisyon. Amen ba? Minsan sabi ng mga sabungiro, maging maaga pa, hihimas-himas na manok, maging magaling ka, magandang magsako. Pero ang kanyang anak ay pinababayaan na hindi mabinibidisyon. Pero ang kanyang anak, isang mahilig sabungiro. Kaya ang ating mga anak, hallelujah, araw-araw natin, i-touch natin siya, Lord, hallelujah, bless my son and my daughter, hallelujah, maging good son, good children, and puri natin ang Panginoon. And ba? Hallelujah, there's blessing and the power of your touch. And ba? Ginagawa po ba natin yan? Hindi na kailangan yan. Dahil po there is power in the blessing of your hands to your hallelujah children po. Praise God. And Genesis chapter 32 verse 25. And when he saw that he prevailed not against him, he touched the hollow of his side, and the hollow of Jacob's side was out of joints as he wrestled with him. Si Jacob, upang siyang pagpapalain, ay nag-appear ang angel of God sa kanya upang siyang pagpapalain. Siya ay nakipaglaban sa angel of God. Mula ng gabi hanggang magbukang liwaliway na nakipaglaban siya. At sabi ng angel ng Panginoon, bitawan mo ako kasi mag-umaga na. Ang sabi ng angel, sabi ng ni Jacob, hindi kita bibitawan hanggang hindi mo ako pagpalain. No. Hallelujah. Ay, hindi niya talaga bibitawan. Dahil hindi niya bibitawan, ang ginawa ng anghel ng Panginoon ay hinipo ang kanyang tagiliran. Ang malalim na kanyang tagiliran sa kanyang bita o sa kanyang tagiliran, at siya ay nalinsad ang kanyang tagiliran. Hindi niya ininda kahit malinsad, basta hindi niya bibitawan hanggang hindi siya pinagpapala. Kung ano mang mangyayari sa iyong kalagayan, sa ating paglalaban, sa ating paglilingkod sa Panginoon, huwag mong bitawan ang Panginoon. Huwag mong bitawan ang kalagayan mo hanggang hindi malilis ng Panginoon ang biyaya at pagpapala sa iyo. Amen? Kaya, hindi niya bibitawan kahit nalisan na ang kanyang pangiliran, hindi niya bibitawan. Ang sabi ng anghel ng Panginoon, kung gayon, ano bang pangalan mo? Ang sabi,
itong himala, nandito ngayon ito. Praise God, Lord, pagpalain ito para pagalingin mo po, Panginoon. Sige, upo ka dyan. Praise God, hallelujah. No, tinanong niya, ano bang pangalan mo? Jacob. Anong ibig sabihin ng Jacob? Jacob means supplanter, deceiver. Ang ibig sabihin ng Jacob, mandurugas, manililang, mandarambong. Kaya binaya niya ang kanyang kapatid na si Esau. Ginawa ang kanyang pagkapanganay sa pamagitan ng isang mangkok na linugaw. At ngayon, dahil bibinisyonan na ang kanyang panganay na kapatid, ginawa niya at nagpapanggap siya na siya ang panganay. Kaya binibisyon ang kanyang kalagayan, binibisyonan ng kanyang magulang. Alam niyo po, ang pagkapanganay ay mahalaga yun. Ang ating pagkapinili, ang pagkapanganay natin pinili ng Panginoon, mahalaga rin yun. Pahalagahan mo ang iyong pananampalataya, ang pagkapanganay. Hallelujah! Praise God sa Panginoon. Huwag mo ibinta sa sanglibutan, sa pansamantalang pagkain. Hello! Iba't ibang pagkain sa mundo ito, pansamantala lang na huwag mong ibinta. Ang mahalaga ay, praise God, makahanda ka magtiis. Kaya nga si Moses, he suffered together with children of God and to enjoy the pleasure of a season. At si Moses, ayon po sa Hebrews 11, pinili niya na makasama ang mga anak ng Diyos sa kahirapan kaysa magtamasa ng panandalian ng kaligayahan sa mundo doon sa Egypt. Kaya, saan ang pipiliin mo? Ngayon, dahil hindi niya bibitawan, ang sabi ng anghel ng Panginoon ngayon, ang iyong pangalan ay hindi na Jacob, kundi ay Israel. Ang ibig sabihin ng Israel, the Prince of God or the power of God. Kaya, hallelujah! Kapag hindi mo bibitawan ng Panginoon, God will release the power, hallelujah, in your hands, in your life. Bibigyan ka ng kapangyarihan ng Panginoon ang iyong mga kamay, ang iyong buhay. Ay, pinapunin natin ang Panginoon. Huwag mong bitawan ng Panginoon, hallelujah, hanggang hindi mo matanggap ang bendisyon ng Diyos sa buhay. Amen ba? Hallelujah! Yan po ang kahalagahan sa pagbubuti sa Panginoon. Ang prayer life is a wrestling. Ang pag-worship sa Panginoon ang wrestling. Ang iba ay tinatabad na manalangin, tinatabad na magsaba kasi mag-init, dito na ako sa bahay. Tinatabad ako dumalo dahil mainit ng panahon. Pero tiisin mo lang ang makahirapan dahil mayroong kapalit na pagpapala sa Panginoon. Every day, every Sunday, every worship day to the Lord, God will bless everyone that don't miss the blessing, the worshiping, hallelujah, to the Lord, ang pagsamba sa Panginoon, and worship to the Lord. Hindi mo kalitaan, and God will bless us, and God will bless you. Amen po rin natin ang ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Si Elijah, pumunta doon sa bundok ng Oreb, sabi niya, sabi niya, Panginoon, within 40 days, nalakad siya sa Panginoon. Nakatulog siya po sa juniper tree, ngunit ginising siya ng anghel ng Panginoon sa pamagitan sa paghipo. Sabi niya, gumising ka, kumain ka. Ang sabi sa kanya, at mayroong ibinigay ang angel of God na pagkain, isang cake o tinapay at isang tubig po. Isang basong tubig. So, kumain siya. Nung nakakain siya, nakainom, nakatulog naman ulit. Nung nakatulog, mamaya ginising naman siya, kumain ka. Dahil malayo pa ang iyong paglalakbay. Praise God. Ibig sabihin, huwag tayo patulog-tulog. Kung tayo ginising ng paghingi po kayo ng Panginoon, gumising ka, kumain ka. Hallelujah! Praise God! Uminom ka sa Panginoon. Ang salita ng Panginoon ay pagkain
kain, ang Holy Spirit na inumin, upang ikaw lumakas, upang ikaw, hallelujah, tumatag sa Panginoon, kainin mo sa salita ng Panginoon, o mayroon ka ng Spirit ng Panginoon, upang lumakas ka. Yan po, ang spiritual, hallelujah, food, ang spiritual drink. It is the Word of God and the Holy Spirit. It is, hallelujah, the water that flow in your life. Praise God. Kaya, hindi po siya ang anghel ng Panginoon. Kung minsan ay hindi yung maramdaman, hindi po tayo ng Panginoon na kinakailangan tayo magsamba. Pero, binabaliwala mo lang, kaya lumalapas ang blessing sa iyo, kalakasan sa Panginoon. And first, Psalms 45 verse 16, the Lord said, open thine hands, and I satisfy the desire of every living things. Ano sinabi niya? Open thine hands, and I satisfy the desire of every living things. Ibig sabihin, buksan mo ang iyong mga kamay at ipagkaloob ang mitiin sa mga bagay na buhay. Gusto mo bang mabuhay? Buksan mo ang iyong kamay. Ang ibig sabihin to open your hands, huwag kang maramo. Mapagbigay ka. Sabihin natin, mapagbigay na ako. Upang ipagkaloob ang mga buhay. Hallelujah! Mga bagay pagkaloob sa atin ng Panginoon. Open your hands. Subukan mo nakasirado ngayon kamay, naka-close. Paano matanggap? Sabi niya, tanggapin mo na. Matanggap mo, subukan mo nakatanggap. Bibigyan ka, hindi mo matanggap kasi nakasirado. Kinakailangan, in order to you will receive blessing of God, the power of God, you need open your hands. Ayan ba? Palakpakan natin, Panginoon. Hallelujah! Kaya mga Kristiyano, kailangan bukas ang palad sa pagbibigay, bukas ang palad sa pagtatanggap, bukas ang palad sa pagtulong. Ayan ba? Puri natin ang Panginoon. Hallelujah! Kaya there is power to touch. Paano mahipo ang tao kapag may nakasirado niya yung kamay, kinakailangan pakabukas para igawan mo yung location. Amen ba? Amen ba? Puri natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Open your hands. Praise God. Sa ang Panginoon, in Matthew chapter 8 verse 3, and Jesus put forth his hands and touched him, saying, I will be thou clean. And immediately his leprosy was cleansed. Hindi po ng Panginoon. Pwede naman sabihin ng Panginoon, gumaling ka. Gumaling. Bago siya gumaling, ay hindi po siya ng Panginoon. Immediately the leprosy was cleansed. Anong leprosy? Yung mga kitungin. Maraming mga tao may kitong. Mga may sakit. Spiritual, mayroong mga kitong sa karamdaman, kitong spiritual na kasalanan. Kaya tinakailangan mo, ilihans mo siya. Sabihin mo, be clean, be healed in the name of Jesus. You will exercise the power of touch. Amen ba? Amen ba? Kung mayroong karamdaman na sa inyo, himuin mo at siya ay gagaling. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen? Hallelujah. Kanina madaling araw, umuubo si Mrs. ako. Sabi ng Panginoon, hipuin mo ang iyong asawa. At hilutin mo sa labi ng langis, mamimilot ko sa labi ng langis. Mamimilot ka. At salamat sa Panginoon, binasorbo. Kung nabalik sa amin, it is the power of touch. And ipapunin natin ang Panginoon. Kailangan you need to exercise the laying of hands. You need to exercise the touch. Hipuin mo at pagalingin sa pangalan ng Panginoon. Amen ba? Hallelujah! And Matthew chapter 9, verse 20, and behold, a woman which was diseased with an issue of blood 12 years came behind him and touched the hem of his garment. And Matthew chapter 9, verse 21, for he said within herself, if I may but touch his garment, I shall be whole. At sabi ng babaeng inaagasan ng 12 taon, kung mahipo ko lang ang laylayan ng Panginoon at ako'y gagaling. Kung mahipo lamang ang laylayan ng Panginoon
ang gagaling. Sinabi sa Luke chapter 45, verse 46. And Jesus said, "Who touched me?" Sino humipo sa akin? When all denied, tumangking iba, and Peter and they that were with him said, "Master, the multitude throng thee and praise thee, and saying, Thou, who touched me?" Ang dami mga tao ang nagsiksikan sa iyo, magtatanong ka pa kung sino humipo sa iyo. And Jesus said, "Somebody had touched me." Mayroong humipo talaga sa akin, for I perceive that virtue is gone out of me. Naramdaman kong mayroong bisang bertud na lumabas sa akin. Mayroong bertud na lumabas sa kanya. Praise God. In Luke chapter 6 verse 9-10, and the whole multitude sought to touch him, for there went virtue out of him and held him all. Ang lahat na nakahipos sa Panginoon at gumaling sila lahat. Hallelujah! Those multitude that touched and sought Jesus Christ. Kung nahipo ko ng Panginoon, hallelujah, nakikita ko sa Panginoon, ay gagaling ako, sila'y lahat gumaling. Amen po rin natin ang Panginoon. Kaya maganda at mabuti ang paglapit sa Panginoon. Kung mahipo mo lang Panginoon, kung mahawakan mo lang ang Panginoon, ay gagaling ka. Amen po rin natin ang Panginoon. Hallelujah! Gumaling silang lahat. Amen? Kaya, kinakailangan matanggap natin ang kapangyarihan na mula sa Panginoon at gagaling ang mahipo natin. In Mark chapter 6 verse 56, and whatsoever he entered the villages or cities or country, they laid the sick in the street and besought him that they might touch it were but the border of his garment, and as many as touched him were made whole. Pumunta ang Panginoon sa mga villages, sa mga syudad, o God, sa mga lansangan, at ang nahipo niya at nahipo ang kaniyang damit. Silang lahat ay gumaling. Sa damit lang. Praise God. There is a power in the garment because the garment of Jesus Christ, there is power. At ganun rin, alam niyo po, kapag you are filled with the power of God, kahit ang iyong mga gamit ay there is anointing, there is power. Ang iyong mga damit. Kaya nga kapag may damit ka, pagkatapos ibinigay mo sa iba, you are transferring power upon them. Nilipat mo ang kapangyarihan. Ngayon ba? Liban na kung ikaw ang damit mong may amoy, tinanggap na ibang maamoy rin. Amoy rin talaga. Ha? Di ba? Kaya, kailangan amoy kapangyarihan ng Panginoon. May palakpakan natin natin tayo. Hallelujah! Praise God din po. Kaya kailangan natin, hallelujah, ang kapangyarihan ng ating Panginoon. And Matthew chapter 9 verse 24. And he said unto them, give place, for the maid is not dead, but sleepeth. And they laughed him to scorn. And when the people were put forth, he went in and took her by the hands, and the maid arose. Kaya, ang babaeng na patay na, ang dalagang patay na, ang sabi ng kanyang magulang, Panginoon, puntahan mo ang aming anak, pagalingin mo siya. Ang sabi ng kanyang mga tao, ang kanyang mga sambayan, patay na ang iyong anak. Ang sabi ng Panginoon, siya ay natutulog lamang, pero sa totoo patay yun. Pero kahit ay patay, kaya ng Panginoon buhayin. Pa, kapag patay man ang iyong pananampalataya, buhay ng Panginoon. May sakit ka, buhay ng Panginoon. Hallelujah! Amen! Kaya nga, noong dumating ang Panginoon, pinuntahan niya sa kwarto at hinawakan niya ang kanyang kamay. Sabi niya, bumangon ka at bumangon ang dalagita na patay at nabuhay. Ibig sabihin, there's power of touch. There's power, hallelujah,
may kapangyarihan sa paghawak, mga kapatid. Kaya kailangan kung ano mang bagay na hawakan mo, there is, hallelujah, power. Amen ba? Kung walang tubig, sabi nga, nanaginip siya, lumawakan, lumabas ang tubig. Kung walang tubig, magkaroon ng tubig. Kung may sakit, makapapat mo, ay gagaling. Amen ba? Hallelujah. Amen. Puri natin ang Panginoon. Hallelujah. Marami pong nagkaroon ng natakot sa COVID-19. Ang iba nagpaturok, ang iba ayaw. Pero, praise God, mayroon akong kasamaan. Hallelujah. Sabi niya, takot sila. Dahil may COVID doon. Sabi niya, ang request ay pupuntahan niya pag-pray. Praise God, pinuntahan niya. At sabi sa kanya, mayroon ka bang turok? Sabi, may turok ako sa dugo ng Panginoon. O, ganun ba? Sige, puntahan mo. Nung pinag-pray. Hallelujah, gumaling ang may COVID at gumaling instantly. There is power in laying hands. At gumaling sa pangalan ng ating Panginoon. Kaya nga we need to exercise. Don't be fear. Don't be hallelujah. Hallelujah. Fear. Don't be afraid. Huwag kayong matakot. Kailangan manalig kayo sa Panginoon. But there is power in the laying of the hands. Amen ba? Amen. Lagana ang mga sakit ngayon. Kapag mayroon ka naramdaman ng mga dumako ang mga sakit, sabihin mo, lumayas ka sakit. Malusok ka sakit. Hindi ba? May kumisang nakachurch, sabihin mo, huwag mo sabihin nga, lumayas ka, sabihin mo, malusok! Kaya mga sakit, lumayas at malusok! Huwag ka na bumalik, hindi pa pala tayo sa mga Jesus, diba? Hallelujah! Kaya kailangan. Praise God. Kaya, yan ang gusto ko ng ating Panginoon na ang mga may sakit, hallelujah, gagaling. And Matthew chapter 20 verse 24, so Jesus had compassion on them, and he touched their eyes, and immediately her eyes received sight, and they followed him. Ang bulan, hinipo ng Panginoon dahil siya ang dalang habang, at gumaling ang kanyang pagkabulan at siya'y nakakita at sumunod sa Panginoon. Marami pong pinagaling ng Panginoon. Huminto sila sa patuloy sa Panginoon. Marami pinagaling ng Panginoon. Gusto ng tao gumaling lang. Ang kagalingan sa pisikal ay pansamantala lang. Kaya ang kagalingan sa pisikal, ang kagalingan sa spiritual. Para ikaw tuloy-tuloy ang kagalingan mo, tuloy-tuloy ang protection sa inang Panginoon. Patuloy ka, hallelujah, sumunod sa Panginoon. Patuloy ka magsamba sa Panginoon. Patuloy ka maglingkod sa Panginoon. At mayroong protection ang Panginoon sa atin. Amen ba? Hallelujah, hallelujah. Kaya sila patuloy na sa Panginoon. Sumunod sa Panginoon. In Luke chapter 7, verse 14 to 15. And he came and touched the bier, and they that bare him stood still. And he said, the young man, I say unto thee, arise! And he that was dead sat up and began to speak, and he delivered him to his mother. Isipin mo, ang isang patay na roon na sa kabaong, ang ginawa ng hinipo lang ang kabaong. Nung hinipo ang kabaong, ang patay ay gumising at inigay sa kanyang bulan. Nahito na. Praise God ng Panginoon. Amen ba? Ang kabaong. Nakasirado yun eh. Di ba? Na ibig sabihin, yan po talaga ang katotohanan sa kapangyarihan ng salita ng ating Panginoon. In Matthew chapter 8 verse 15, and it touched her hand, and the fever left her, and he arose and ministered unto them. Ang biyanan ni Pedro na nagkasakit sa lagnat, at hinipo lamang ng Panginoon ang may sakit, at siya ay tumayo at naglingkod na agad sa Panginoon. Immediately, di ba? Hallelujah! Wala na patagal-tagal. Sadali lang sa Panginoon yan. Parang nagdahilan lang. Di ba? Amen? And Mark chapter 2 verse 11 12, and they said to them, arise and take up thy bed and go thy way into the house. And immediately he arose and took up the bed and went forth before them all, insomuch
that they were all amazed and glorified God, saying, "We never saw it on this fashion." At sabi ng Panginoon sa lumpo na nakahiga, "Tumayo ka dyan!" Pinatayo ng Panginoon at siya ay tumayo. Praise God! At niwalhati ang Diyos. Hallelujah! Nagulat sila at nakita ng mga tao na walang kagaya nito ang nangyayari. Ibig sabihin, walang katulad nito ang pangyayari. Nakagad ay gumaling. Ang tagal na nakaratay ang tao sa kanyang karamdaman. Dahil sa paglatiko mo rin siya gumaling kagad. Yan po ang kapangyarihan ng Panginoon. Parang nadahilan lang. And Mark chapter 8 verse 23 to 24, 25. And he took the blind man by the hand and led him out of the town, and when he had spit on his eyes and put his hands upon him, he asked him if he saw. And he looked up and said, "I see men street walking." And after that he put his hands up again upon his eyes, and he made him look up, and he was restored, and he saw every man clearly. Ang isang bulag, na siya ay bulag, ngayon, binuraan ng Panginoon at hinawakan ang kaniyang mata. At sinabi sa kanya, "Nakita mo na? Nakakita ka na?" At sabi sa kanya, "Nakita ko ang kahoy at ang lumalakad." Ibig sabihin, hindi pa niya maaninag masyado. Muli, hinipo ng Panginoon ang kanyang mata. Kapag hindi umalis sa unang hipo, pangalawa. At ang sabi ng Panginoon, tingnan mo, at na-restore, gumaling ang kanyang mata. At nakakita siyang malinaw na hinibapurin natin ang Panginoon. Hindi ba dala sa isang hipo, pangalawang hipo, at gumaling ka na sa pangalawang Panginoon, amen? Yan po, hallelujah. Yan po kapangyarihan sa hipo ng Panginoon. Yan kapangyarihan sa laying of hands. Praise God. And Mark chapter 7, verse 32 and 33, and they bring unto one that was deep and had an impediment in his speech, and did visit him to put his hands upon him. And he took him aside from the multitude, and put his fingers into his ears, and split and touched his tongue. At siya ay gumaling. Ang isang pipi at bingi ay hinipo ng Panginoon. Hinipo ng Panginoon ang kanyang dila. Hinipo ng Panginoon ang kanyang tainga. At siya ay nakarinig. At siya ay nakapagsalita. Dahil po, hallelujah, mayroong kapangyarihan sa paghipo. Hallelujah, sa Panginoon. Hallelujah, sa libo, pipi. Lumayas ka na, bingi, lumayas ka na. At nakarinig ka na, makapagsalita ka na. Amen? Hallelujah. You will proclaim and declare the healing in the name of Jesus Christ. Amen. Amen and amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. And Mark chapter 10, verse 14 to 15 and 16. And when Jesus saw it, he was much displeased, and he said unto them, "Suffer the little children to come unto me, and forbid them not, for of such is the kingdom of God. And verily I say unto you, whosoever shall not receive the kingdom of God as a little child, he shall not enter therein." And he took them up in his arms, and put his hands upon them, and blessed them. Kaya huwag natin hayaan ang ating mga anak na maiwan sa iyong tanganan. Kasama magsamba sa Panginoon. Ako lang masambay, kayo na naiwan. At sabi ng Panginoon, siya ay disparado sa mga iniiwan lang ang mga anak. Kaya sabi ng Panginoon, hayaan mo silang lumapit sa akin ang mga anak, ang mga bata. Dahil ang katulad sa kanila ay ang kaharian ng Diyos. At sila ay palinalap ng Panginoon at kinalo ng Panginoon ang mga bata. At hallelujah, kinawaya ng Panginoon, nilihan sila at binibisyonan sila ng Panginoon. Pinipuri natin ng Panginoon. Kaya nga, ang iyong mga, ang ating mga, ipalapit natin sa Panginoon. Lord, bless my children. Hallelujah.
pamimitapurin natin ang Panginoon. Yan ang gusto ng Panginoon. Hallelujah! Para nagpalain ang ating mga anak sa pangalan ng Panginoon. Hindi ka nagala-gala lang yan. Di ba? Amen? Yan ang hangad po ng ating Panginoon. Ang panghuli po, praise God. And Luke chapter 15 verse 20. And he arose and came to his father. But when he was yet a great way off, his father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him. Ang kasaysayan ng isang naglulustay na anak o prodigal son. Kinuha niya ang kanyang kabahari sa kanyang magulang at pumunta sa malayong lugar at nilustay ang kanyang mana. Nung nalustay niya na sa mga kabarit, sa mga lasingan, sa mga babae, at pagkatapos wala na siya kayamanan, wala na siyang pera, nagiging palaboy na lang siya at nagiging katulong doon sa pag-alaga ng mga baboy. At siya gutom na gutom na, sabi niya, mabuti pa ang mga hype nito, baboy nito, maraming pagkain. Ngunit ako'y gutom na gutom. Sabi sa kanya, ngunit sa ama ko, sa bahay ng aking ama, maraming pagkain ang mga katulong ng aking ama. Ngunit ako'y mamatay dito sa gutom. Hindi bali, babalik na lang ako sa aking ama. Hindi bali na ako'y maging katulong na kay hindi na anak niya kasi nilustay ko na ang kanyang mga kayamanan na minanak ko sa aking magulang. Sabihin ko sa aking sarili na hindi na ako karapat-dapat na maging anak. Katulong na lamang. Kaya nga, siya'y bumangon at biniklaran niya, sabi kahit hindi na ako anak, katulong na lang. Basta may pagkain, hindi mamatay. Nung siya'y malayo pa lamang na anilad nakita ang kanyang magulang. Sabi niya, wala na akong tagal-tagal na hindi ko nakita taon na. Sabi niya, patay, nabuhay, nawala ang katakbuhan. Nung malayo pa lang siya, praise God, sinalubong siya ng kanyang magulang. At sinabi niya, Ama, hindi na ako karapat-dapat mo tatawagin anak. Ano sabi ng kanyang magulang? Praise God. Halik kayo, mga alipin, nandito ang aming anak na matay at nabuhay na wala ang katakbuhan. Kunin niyo ang damit dahil buhay ko tayo itong damit niya. Papalitan ng damit. Ngayon, papalitan mo pa niya pak niya. At ngayon, ilagay mo ang sing-sing. Babalik mo saan siyang sing-sing maging anak. Nagsabi ng anak, hindi na ako karapat-dapat na maging anak mo. Katulong na lang! Pero ang sabi niya, hallelujah, ikaw ay namatay rin na buhay. Ikaw ay nawala na tatuan. Walang ibig sabihin, ang ating amang kasalanan. Nakahanda pa rin tayo yakapin ang ating ama. Nakahanda pa rin tayo, hallelujah, kuya ating ama, ang ating ama. Kung tayo na tayo, magbalik loob sa ating ama na sa langit, hallelujah, magsisi ng ating mga kasalanan. Kailangan mo lamang ay tumayo, kailangan mo lang umamin, kailangan mo lang magsisi, magpakumaba sa ating ama na sa langit. Kaya kang pagalingin ng Panginoon, kaya kang ibalik ng Panginoon, kaya kang pakainin ng ating Panginoon. Hallelujah! Huwag kang manatili sa kamatayan, huwag kang manatili sa nanatili doon sa kasalanan. Kailangan mo tumayo. Hallelujah! Lapit sa Panginoon. At mayroon na pangyayari paghibon ng ating Ama. At ngayon kapag natanggap mo ang hipon ng Panginoon at ikaw, hallelujah, gamitin ng Panginoon at marami kang, hallelujah, praise God, na hipo at kagaling, hallelujah, huwag mong hipuin mga masamang dapat na hindi hipuin. Hipuin mo dapat kailangan na hindi pagalingin ng Panginoon. Diba? Amen na po rin natin ng Panginoon. Amen! Palakpakan na ng Panginoon! Hindi po tayo lahat, hallelujah. Ngayon, hallelujah, magkaroon tayo ng commitment sa Panginoon. Use your hands. Gamitin mo yung kamay sa pagpatong ng iyong mga kamay sa mga may sakit, sa pagpatong sa mga, hallelujah, may mga karamdaman, sa mga inaalihan ng demonyo, sa mga problematic na mga tao, hallelujah, sabi mo, mawala na problema mo, mawala na sakit mo sa pangalan ng Panginoon. Use your hands, but use your hands in a holy thing. Gagamitin mo yung kamay sa banal, pamamaraan, hindi sa kasamaan.
Hallelujah. Pwede ang iyong kamay gagamitin sa masama o gagamitin sa kabanalan. It is up to you to use it. Kailangan mo gagamitin sa kabutihan ang kapangyarihan sa iyong kamay. Kaya ma-restore, hallelujah, ang buhay. Ma-restore ang iyong karapatan maging anak. Ma-restore, hallelujah, ang iyong kapangyarihan. Kung ikaw ay nagkasala sa iyong Ama na sa langit, sabihin mo, Ama, hallelujah, nagkasala ako sa iyo. Kailangan mo lamang aminin na ikaw makasalanan, na hindi na karapat-dapat. Ngunit ang Ama natin sa langit, nakahanda pa rin magpatawad. Nakahanda pa rin halibalik ang iyong karapatan na maging anak. Kung ikaw ay lalapit sa Kanya, sabihin mo, Ama, karapat-dapat ka purihin, karapat-dapat ka sambahin, karapat-dapat ka natanghal. Hallelujah! Hallelujah! Salamat, Ama, sa iyong kabutihan sa akin. Amen. Lalapit kayo sa Panginoon. Ilapit mo ba natin ang ating buhay sa Panginoon? Ilapit mo ba ang buhay mo sa Panginoon? At gagamitin mo yung mga kamay. Kung ikaw may mga anak, lagi mo habibindisyonan ang iyong mga anak. Kung ang iyong mga hayop, binibindisyonan mo, alilinihin mo upang sila ay maging mabait ang mga hayop. Ikaw rin, mga magulang, upang maging mabait ang iyong mga anak. Lagi mo sila ma-enhance. Lagi mo sila i-bless. Anak, maging mabait ka, maging mabuti ka, maging matalino ka, maging hallelujah, inihiro ka, maging doktor ka, maging mangaral ka, maging mabuti ka sa Panginoon. Hallelujah, use your hands, release your blessing. Hallelujah, 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 hallelujah. Huwag kang patalo sa diablo, huwag kang patalo kay Satanas. Kailangan gagamitin mo ang iyong mga kamay sa magawa ng mabuti. Huwag mo gagamitin yung kamay sa kasamaan. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama. Malaya sa kiya. Alabalaya sa kiya, sa kalabalaya sa kiya. Release your blessing upon them. Use their hands, oh God. A little bless them that are suffering sickness and diseases by their God, Lord. Almighty God, hallelujah. Sa mga sitwasyon nito, marami nagkasakit po, Panginoon. Dahil naghanap po ang virus po, Panginoon. Aya sa kalabalaya sa kiya. Aya sa kalabalaya sa kiya. Aya sa kalabalaya sa kiya. Bless your people, Panginoon. Bless everyone, oh God, those who are hearing your voice. Those who are telling hallelujah their need to you, Lord. Those who will accept their sin. And you will restore them, Lord, to be your son and your daughters, oh God. You will restore the power. You will restore the blessing. You will restore the life, Panginoon. Ibalik mo ang buhay. Ibalik mo ang kapangyarihan. Ibalik mo, Panginoon, ang karapatan na maging anak mo, Panginoon. Kung alibuhang anak na lulustay dahil sa kanyang pag-amin, dahil sa kanyang pagsisisi, dahil sa hindi nakarapat-dapat, ngunit dahil sa kanyang pagsisisi, na siya ay namatay na buhay ay nawala na tagpuan. Salamat po, Panginoon. Ikaw, hallelujah, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw nga po, Ama na sa langit, kung ang kami mga magulang marunong magbigay sa aming mga anak, lalo na ito, Ama na sa langit, magbigay na mga bagay na mabuti para sa amin, O Diyos! Yasakala, Malayasakiya, Yasakala. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama. Tulungan mo, Panginoon, ang bawat isa po, Panginoon, Lord. Make everyone worthy to thy sight po, Panginoon, Lord. Gawin mo karapat-dapat sa iyong paningin po, Panginoon. Gagamitin nila ang kanilang mga kamay sa iyo. Gagamitin nila ang kanyang katawan sa iyo. Sa iyong kalawalatian. Hallelujah! 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 Come on! Hallelujah! Bless your people, O God. Fill them with the Holy Ghost. Receive the Holy Ghost and fire. Receive the Holy Ghost. Receive the power of God. Receive, hallelujah, the blood of Jesus Christ of forgiveness. In Jesus' name. Sige, purihin mo ang Panginoon. Luwalagin mo ang Panginoon sa pangalan ng Panginoon. Amen and amen and amen. Praise God.